State of the Nation. Pinakain umano ng ipis ng isang guro sa Tondo, Maynila ang isang estudyante na nahuli raw siya habang minomolestya ang isa pang mag-aaral. Iniimbestigahan kung may pananagutan ng paaralan kung saan nangyari ang parehong insidente. May report si Jomer Apresto. Sinilbihan ng warrant of arrest para sa kasong child abuse ang lalaking gurong yan sa labas mismo ng eskwelahan sa Tondo, Maynila. Ayon sa pulisya, pinakain ng guro ng ipis ang 12 anyos na grade 7 student noong October 25. Itong nasabing guro ay nahuli niya habang minumulestya yung isang estudyante rin na babae doon sa loob ng isang CR, doon sa loob ng eskwelahan. Kung saan nga nung nakita siya ng estudyante na ito ay tinakot siya nitong guro, pinagbantaang papatayin pag nagsumbong at according din sa kanya, pinakain siya ng ipis. Ayon sa MPD, hindi na nagsampa ng reklamong menor de edad na babaeng sinasabing minulest siya ng guro. Dahil sa loob ng paaralan nangyari ang dalawang insidente, Titignan kung meron nakita na pagpapabaya doon sa loob ng eskwelahan, tinitingnan yan at depende yan doon sa magiging resulta ng pag-iimbestiga kung magkakaroon ng formal investigation. sinubukan ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang guro na nakapagpiyansa na kagabi matapos maglagak na aabot sa 120,000 pesos. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang may mataintimsan ng posisyon ng Nazareno sa Tondo, Maynila na bahira ng gulo. Isang debotong umawat lang ang nasaksak. Kuha yan sa bahagi ng Hermosa Street, Barangay 201 nang gulpihin ng mga kabataan ng isang lalaking nakaputi Lunes ng gabi. Nakagiprin sa CCTV na sinaksak pa siya sa likod ng isang lalaking nakaitim na agad tumakas. 4 na saksak ang tinamo ng biktimang kritikal ngayon sa ospital. Sugatan din ng kasama niyang babae na 2 saksak naman ang natamo. Isinuko ng kanilang mga magulang ang 3 menor de edad na sangkot sa gulo kabilang ang mismong sumaksak na humingi na raw ng tawad. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Sa bispiras ng Pasko, sisimula ng unang bugso ng pagsasaayos sa EDSA. Sasamantalahin daw ang halos 2 linggong holiday break para hindi maging malaki ang abala sa mga motorista at commuter. May report si Joseph Moro. Kumikindat-kindat, kumukurap-kurap pa, ganyan ang karaniwang nasisilayan ng mga naiipit sa batinding traffic sa EDSA. Sa talangan ng MMDA noong 2024, aabot sa mahigit 400,000 sasakyan ng dumaraan sa EDSA kada araw. At habang papalapit ang Pasko, mas sumisigip pa ang trapiko. Sasabay pa ngayong Disyembre ang pagsasaayos sa EDSA. Sisimulan na ang unang bugso ng mas simpleng rehabilitasyon sa bisperas ng Pasko alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ng January 5. During the break, sabay-sabay lahat. Lahat sabay-sabay yan, 24/7. Aba ngayon, pero kakaunti lang naman talaga ang gumagamit ng EDSA during this period. Mula orihinal na 17 billion pesos na halaga para sa 2 taong proyekto, bumaba na sa 6 billion pesos ang budget at 8 buwan na lamang ang itatagal. Ang bahaging ito ng EDSA dito sa Maynila, kanto ng Ross Boulevard, ang unang kukumpunihin ng pamahalaan. Simula yan December 24, alas 11 ng gabi. Ayon sa MMDA, DPWH at DOTR, itong bahaging ito hanggang dito sa may Taft at Orense ang may pinakamaraming kailangang kumpunihin sa bahagi ng EDSA. Mas makabagong teknolohiya rin ang gagamitin sa pag-aspalto. Maglalabas ng advisory sa Lunes sa mga bahagi ng EDSA na kailangan ng ayusin. Yung closure na 24/7, selected yung area kung saan lang kailangan yung reblocking. In effect, wala na pong saradong karsada by January 5 a.m. Pagkatapos ng holiday break, simula gabi hanggang madaling araw na lamang ang rehabilitasyon mula January 5 hanggang May 31, 2026. Ang abala lang sa gabi hanggang madaling araw. Dahil rito, hindi na raw kailangang isara ang malaking bahagi ng EDSA. Wala na ring dagdag na odd-even scheme at di na kailangan man libre ng toll sa Skyway. Ang EDSA bus carousel na may dedicated lane di na rin mawawala. I-move namin yung barrier para sa second innermost lane para tuloy-tuloy po ang ating busway.
Ang MMDA tuloy-tuloy naman sa pagtatanggal ng mga hambalang sa kalsada. May mga natiketan at nahatak na sasakyan sa Quezon City, kabilang sa mga yan ang mga di maayos o iligal ang pagkakaparada. Pati mga alagang manok na nasa kalsada kinumpiska. Sa Chino Roces Avenue sa Makati City, may mga sasakyan ding iligal ang pagkakapark at mga junk shop at car wash din na sinakop na ang kalsada. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napaiyak ang isang lalaki nang makita ang bangkay ng kanyang misis na tadtad ng saksak. Matapos ang ilang oras na investigasyon, umamin siyang siya ang salarin. May report si Shiley Chavez ng GMA Regional TV. Emosyonal ang isang mister nang makita ang kanyang asawang patay sa damuhan sa Barangay Indahag, Cagayan de Oro City noong Sabado. Di bababa sa 12 saksak sa leeg ang tinamo ng biktima. Pero nang nakausap na siya ng mga pulis, doon lumabas ang tunay na kwento. Umamin ang mister na siya ang pumatay sa biktima. Biabot sa punto nga ang maong bana miangkon sa maong krimen, no, nga siya ang naglunggab patay, no, sa mismo sa ihang asawa. Diin mi confess ang maong sospechado atubangan sa iyang abogado. Ayon sa pulis, may record ang suspect na nananakit sa asawa. Kung mingkag violence dili na kini bag-o, but aduna na mga incident in the past na naka-record, no, actually naka-blatter gani nga aduna na mga ginahimo nga mga violent nga aksyon kining maong bana. Kwento ng suspect, nitong Biyernes, nagkaalitan daw sila ng misis na humantong sa kanyang pananaksak sa biktima. Selos umano ang pinag-ugatan nito. Pila na igmam naka-inform na ko si sir pa to akong na wala ato ang mga video na siya pag mga video nga sensitive ma'am. So mga nude. More than nude. Okay. More than nude, tas makig-collab. Sinampahan siya ng kasong parricide. Cyril Chavez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Fiancé ng babaeng kakasal na dapat pero nawala, kabilang sa mga itinuturing na person of interest ng mga pulis. Sila ang magkasama for how many years at siya rin po ang huling mayroong conversation. Siya rin ang makakatulong po sa amin sa pag-solve nitong missing bride niya. Pero paglilinaw ng pulis, hindi suspect si Mark J. Reyes na sinusubukan pangkunan ng pahayag ng GMA Integrated News. Pinuntahan na ng mga otoridad ang mga kaanak ni Sierra de Juan sa probinsya. Pero maging sila, walang impormasyon ukol sa kanya. Nag-viral na pickup driver at lalaking nagkakarito na sinapok niya, nagkaharap sa LTO. Nagsorry ang driver. Binawi na ng LTO ang kanyang lisensya. Bukas nakatagtang maglabas ang ahensya ng resolusyon kaugnay nito. Kahapon, kinumpirma ng comedian host na si Pokwang na kapatid niya ang driver. Humingi rin siya ng paumanhin. Mga paputok na sobrang laki at sobrang bigat, pasok sa mga ipinagbabawal ng PNP Firearms and Explosives Office o FEO. Itinakda kasi ng FEO na hindi dapat lalampas sa 1/3 teaspoon o 0.2 grams lamang ang pulbura sa isang paputok para iwas disgrasya. Pero maging ang maliliit na Watusi, bawal lalo't kumakapit sa kamay ang laso nito. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinampahan ng 1 billion peso class action civil suit sina dating House Speaker Martin Romualdez, Zaldico, Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas, pati na ang mga John Doe na engineer at tauhan ng DPWH sa District 5 Quezon City. Inihain yan sa Quezon City Regional Trial Court ng grupong United People Against Corruption. Iba pa ito sa mga criminal case na inihain na ng Ombudsman. Ang hinihingi ng grupo, danyos o bayad sa mga naperwisyo ng pagbahasa ng Novaliches, Quezon City. Tiwala raw ang kampo ni Romualdez na magiging patas ang korte sa kanila. Sinabi naman ng kampo ni Ko na magkokomento sila kapag meron na silang kopya ng reklamo. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang respondent sa inihaing civil suit. Patunay na namulat na ngayong taon ng maraming Pilipino sa malalim na problema ng korupsyon sa bansa. Nagkaroon ng mga parody na hindi lamang nanatili sa mga comedy skit, umabot na rin sa Christmas songs. May report si Jamie Santos.
na pala. Ang pamaskong concert ng UFIS Symphony Orchestra noong Biyernes napuno ng mga hugot kontra korupsyon nang gawa ng political parody ang kanta ni Jose Marichan. Ang nakaisip niyan, ang manunulat na si OG Rivera. Napagtripan ko lang, ang tagal na September pa nakita yata, may friend ako nag-refer kay Dr. Chino Toledo. Siya yung conductor ng UP Symphony Orchestra. Tapos nagustuhan nila. Nung pinost ko sa Facebook, lagyan ko naman ng disclaimer na no copyright infringement intended. This is for entertainment purposes only. Ang mga manonood natawa hanggang sa tila ni Namnam na ang katotohanang dala ng awit. Natatawa sila nung una, tapos biglang nalulungkot sila, tapos nasasaktan sila, tapos nagagalit sila. Parang maganda siya mag-encourage ng iba't ibang opinions. Kahit nga ang 500 peso Noche Buena na pahayag ng DTI, nagawa na rin ang parody ni Rivera. Kay sagwa ng gabi, ang lahat na dismaya, mayroong nagsabi, budget sa Noche Buena. 500 pesos lang at may spaghetti na. May hamon, may salad, may hangin na sopa. Bakit mahilig tayo sa parody? Bakit nagugustuhan natin parody? Kasi ito ay isang paraan na nakapag-express tayo ng ating sarili na somehow, sometimes brutally true, Filipinos are still aware of what we are facing right now. Ang mga mensahe kaugnay sa katiwalian, hindi lang sa Christmas song lumutang, kundi pati na rin sa Lantern Parade ng University of the Philippines Diliman ngayong araw. May malaking buwaya ang float ng College of Law at may katagang Justice Delayed is Justice Denied. Sa Wag Kukurap float naman ng National College of Public Administration and Governance o NCPAG, ipinakita ang mga tumatayong kanser sa lipunan. Ang buwaya para sa mga dapat panagutin ang mga barong-barong na biktima ng mga korupsyon ng ating Ghost Project at syempre ang Malacanang na sumisimbolo sa mga politikong naghahari-harian. Ipinakita naman sa isa pang float ang payak na pamumuhay ng maraming Pilipino na nabubuhusan ng unos ng katiwalian. May tanong po kami na maaanod ba ng baha ang ating mga pangarap? Pero ang sagot po namin ay mas malaki po tayo kaysa sa ating mga problema. Bago ang Lantern Parade, iprinotesta rin ang anomalya sa flood control projects sa taunang oblation run ng Alpha Phi Omega Fraternity. Mahigit 100 estudyante ang lumahok at tumakbo sa campus ng Hubot-Hubad. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ready? 1, 2, 2. Juancho Trevino at Joy Spring masayang nireveal ang kanilang pregnancy journey. Due on May 2026 ang kanilang baby number 3. Jenny Lynn Mercado at Dennis Trillo may pakili Christmas party sa Glam Team at Bessies. Pang best in costume ang atake ng Young at Heart sa kanilang holiday tradition. Sa Thanksgiving dinner ng GMA Pictures, inamin naman ni Dennis na hindi siya nakadalo sa awards night ng 2025 Asian Academy Creative Awards sa Singapore dahil hindi siya umasang mananalong Best Actor. Dahil sa Green Balls, natanggap ko ang isa sa mga prestiyosong parangal na pinaglalatanan sa buong Asia. Hindi ako mapaniwala hanggang ngayon. Kaya yung kamay ko eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. First movie na bibida ko, first MMFF. So, ang daming first. Pangarap lang po namin to eh. Tapos ngayon, nangyayari na. Time to shine na rin para kina ex-BBB housemates Dustin Yu at Will Ashley na first time bibida sa MMFF entry ng Love You So Bad with Bianca De Vera. Iikot ang istorya sa kakaibang Gen Z love. Ang kanilang love advice: huwag matakot magmahal. Huwag matakot
masaktan. Love someone unconditionally. Yun na lang po. Kumbaga, love someone without expecting anything. Yun talaga. Kumbaga, just, kung mahal mo talaga isang tao, ipaglaban mo talaga. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 8 araw na lang, Pasko na. May panghimagas sa ba kayo sa Noche Buena? Tapok namin ngayong gabi ang mga cake na hindi lamang pang-alis umay, tila palamuti na rin sa handaan. Tasapin ang sarap ng Pasko. Ngayong Kapaskuhan, ang mga cake hindi lang basta panghimagas, kundi simbolo rin ng pagdiriwang at tagumpay na pinagsasaluhan ng pamilya. Ang mga disenyo ng cake artist na si Lorenzo, nakikisabay man sa bago, tinitiyak niyang classic pa rin ang lasa. Usually yung mga nakikita niyong cake sa akin ngayon is more on a modern side po talaga. Pero flavor-wise, ang inspiration ko talaga is yung traditional chocolate and carrot walnut cake na ginagawa ng lola ko before. So every time na nagbe-bake talaga siya for us, it always reminds me of Christmas. Pinagtutuunan niya ng pansin ang texture at moisture ng bawat cake dahil dito raw nagsisimula ang kalidad. At mula sa paglagay ng icing hanggang sa huling brush at finishing touches, kalkulado. Gusto ko visually pleasing siya. Siguro yun yung tingin ko bakit yung mga customers ko tends to purchase something modern for their Christmas center table. Para kay Lorenzo, ang pagluluto ay isang love language. Whenever na naiisip ko na yung mga cakes ko is nagiging part na ng tradition or ng celebration ng pamilyang Pilipino, it really makes me happy. Ang Gen Z baker naman na si Athena may kakaibang take sa Christmas cakes. Sinong mag-aakala na ang chocolate cake na ito ay vegan? The vegan pastries that I make kasi it's entirely no dairy, no eggs, and it's a healthier approach and a healthier alternative for someone who's looking for a healthier alternative na dessert. Bukod sa mas masusing pagpili ng sangkap, isa rin sa alok ni Athena ang kanyang eleganteng cake designs. Fresh flowers at fresh fruits ang madalas niyang gamitin. Nagsimula si Athena sa paggawa ng vegan desserts noong pandemya. Hindi bilang negosyo, kundi bilang pag-aaruga. May autoimmune condition kasi ang kanyang ina at kapatid, kaya naghanap si Athena ng mas ligtas na dessert. Isang alternatibong pwedeng pagsaluhan ng buong pamilya, nang walang pangamba. I think it's suitable for everyone. It's just like a regular dessert, and I think that's the whole point that I made before na hindi siya lasang iba. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.